Kahulugan ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Magkakaiba ang naging pagtanggap ng mga taga-Timog Silangang Asya sa pamahalaang kolonyal ng Hapon. Puspusang nilabanan ng mga Pilipino ang bagong mananakop. Samantalang sa Indonesia, Myanmar at Vietnam, bunsod ng kanilang karanasan sa ilalim ng kolonyalismong Europeo, maraming sumuporta sa pagdating ng mga Hapones. Ngunit panandalian lamang ang mga ito dahil sa 3 taong pananakop ng Imperyong Hapones, mas lalong umigting ang kagustuhang makapagsarili at maging tunay na malaya ng mga bansa sa rehiyon. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, ating balikan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang pangunahing motibasyon ng Hapon sa pananakop ng mga bansa sa Timog Silangang Asya noong ika-20 siglo? Upang makakuha ng mga likas na yaman at estratehikong lokasyon para sa kanilang lumalagong ekonomiya at militar. Bakit naisipan ng mga Hapones ang ideyang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere? Nais ng Japan na mapangibabawan ang lahat ng bansa sa Asya. Paano nakaapekto ang imperialismong Hapon sa mga lokal na kultura at pamumuhay sa mga bansang sinakop nila sa Timog Silangang Asya? Naging dahilan ito ng pagbagsak ng mga tradisyonal na pamumuhay at kultura dahil sa pagpapatupad ng mga patakarang Hapon. Ang ambisyon ng Japan na pagpapalawak ng teritoryo sa ika-20 siglo ay masasabing kombinasyon ng mga salik pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan at mga dahilang estratehiko. Ilan sa mga sumusunod ay sanhi ng imperialismo ng Japan noong ika-20 siglo, maliban sa pakikipagkaibigan sa mga bansang Asyano at palaganapin ang kanilang relihiyon. Magkahalo ang naging reaksyon ng mga Vietnamese sa pagpasok ng imperialismong Hapon sa kanilang bansa. Ang mga sumusunod ay mga pamamaraang ginamit ng mga Hapon upang mapasunod ang mga Vietnamese, maliban sa nakipagsandugo sila sa mga katutubong lider para mas mapaniwala nila ang mga ito. Sa loob ng 100 taon ay nakaranas ng pananakop ng mga taga-kanluranin ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Iba-iba man ang kanilang naging mananakop, ay malaki ang pagkakatulad ng kanilang mga karanasan. Malimit na ang mga patakarang kolonyal ay pabor sa mga kanluranin, dahilan upang sila lamang ang umunlad at maabuso ang kanilang mga sinakop. Ito ang naging dahilan upang umusbong ang kamalayang bayaning maipagmamalaki. Gabriela Silang, Teresa Magbanwa, Macario Sakay, Jose Rizal, Andres Bonifacio. Ito ang naging dahilan upang umusbong ang kamalayang nasyonalismo. Nasyonalismo, ito ay tumutugon sa malakas o matibay na pakiramdam ng katapatan at debosyon sa sariling nasyon o estado, na karaniwang may kasamang paniniwala sa kahigitan o kaibahan ng sariling nasyon sa iba. Ito rin ay tumutukoy sa matibay na ugnayan ng isang pangkat ng taong may iisang kasaysayan, wika, relihiyon at kultura. Elementong bumubuo sa ideya ng nasyonalismo. Pagkakakilanlan at pagiging miyembro o kasapi ng isang pangkat. Ang nasyonalismo ay tumutukoy sa damdamin ng isang individual na siya ay kasapi ng isang pangkat na may iisang katangian, wika, kultura, etnisidad at kasaysayan. Pambansang pagmamalaki. Ito ay nakapagpapatibay sa pagkakaisa at patuloy na nakagaganyak sa isang individual
na makapag-ambag sa kagalingan ng isang bansa. Kahalagahan ng nasyonalismo. Ang damdaming nasyonalismo ay nahuhubog sa kalooban ng isang individual sa pamamagitan ng pagkakalantad nito sa pambansang awit, pambansang bandila at mga pambansang lugar na may kinalaman sa mahalagang kasaysayan ng bansa. Mahalaga ang pagtatamo ng damdaming nasyonalismo. Ito ay bunsod ng sumusunod na dahilan. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa pagiging makabayan. Ito ang pinakamahalagang epekto ng nasyonalismo. Itinatanim nito sa isipan ng isang tao ang damdaming pagkakaisa at pagsisikap na magsakripisyo sa panahong kailangan nito. Ito rin ang nagbibigay inspirasyon sa mga mandirigma para sa kalayaan na manindigan para sa karapatan ng kanilang bansa at kababayan laban sa paniniil ng mga dayuhang puwersa. Ito rin ang dahilan kung bakit sinisikap pangibabawan ng isang bansa ang ibang bansa at maprotektahan ang kanilang hangganan. Nagdudulot ito ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Pinag-iisa ng nasyonalismo ang mga tao. Sa panahon ng globalisasyon, ang karamihan ng mga bansa ay multicultural, nagkakaiba ng relihiyon, paniniwala, hulay at gawi na naninirahan sa iisang teritoryo. Ang pagkakaibang ito ay nagiging mapayapa bunsod ng damdaming nasyonalismo. Itinataguyod nito ang pagsasarili. Ang damdaming nasyonalismo ang nagsusulong sa mga tao na pagsikapang maging malaya at libre mula sa impluwensya at dominasyon ng ibang kultura. Binubuhay nito ang damdamin ng mga taong magtrabaho para sa kanilang bansa at tanggihan ang puwersang pagbabago na nagmumula sa panlabas na impluwensya. Ito ay nagbibigay ng sigla sa mga tao na panatilihing sapat ang mga pangangailangan sa kanilang bansa sa pamamagitan ng paggamit ng sariling yaman sa pagpoproduce ng mga industriya. Itinitimo nito sa isipan ng mamamayan ang pagmamalaki sa kanilang pambansang pamana. Ito ay nakatutulong sa pag-unlad ng kultura ng isang bansa. Nagtutulak ito ng pagpapabuti at pag-unlad. Inuudyukan ng damdaming nasyonalismo ang mga mamamayan na tratuhin ng mabuti ang kanilang bansa. Kumpletuhin natin. Panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang isinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Piliin ang letra ng tamang sagot. Bakit dapat kabisado ng isang Pilipino ang pambansang awit at panunumpa sa watawat? Lahat ng nabanggit. Dahil ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Makatutulong ito upang tumatak sa puso't isipan ng mga Pilipino ang kagitingan at kabayanihan ng ating mga bayani. Ang panunumpa sa watawat ay magsisilbing pangako ng isang Pilipino para sa bansa at magpapaalala na maging makadiyos, makakalikasan at makatao. Alin sa sumusunod ang nagpapamalas ng nasyonalismo? Pagtangkilik ng sariling produkto. Ang nasyonalismo ay ang pagsibol ng damdaming makabayan. Nagbigay daan ito upang ang mga Asyano ay matutong pigilin ang paglaganap ng imperialismong kanlurani. Ang mga sumusunod ay paglalarawan ng nasyonalismo sa kasalukuyang panahong dagsa ang mga dayuhang produkto mula sa kasangkapan, damit at pagkain, maliban sa isa.
Hindi maiiwasan ang pagbili ng mga dayuhang produkto, kaya patuloy natin itong gawin. Bilang isang mag-aaral at mamamayan ng Pilipinas, sa panahon ng pananakop, paano mo maipakikita ang iyong pagmamahal sa bayan bilang hakbang tungo sa paglaya? Hindi pagtangkilik sa mga produktong banyaga at pakikiisa sa mga Pilipinong pinuno na nagsusulong ng paglaya. Iginigiit ng mga paniniwala at kilusang nasyonalismo na ang estado at bansa ay kinakailangang magkasama sa ideyang nasyonalismo. Uri ng nasyonalismo: sibiko, pan-nationalism, ideological, kultural, etniko, diaspora. Spike. Nasyonalismong sibiko. Nasyonalismong nakabatay sa pag-angkop ng mga pagpapahalagang nagmumula sa mamamayan ng isang bansa. Ang pananatili ng isang bansa ay nagmumula sa pakikiisa ng mamamayan nito. Inilalarawan nito ang ideya na kinakatawan ng pamahalaan ng bansa ang kagustuhan ng mga mamamayan nito. Karaniwan itong iniuugnay sa progresibong mithiin tulad ng pagpaparaya, demokrasya at karapatan ng isang individual. Pan-nationalism. Uri ng nasyonalismo na lagpas sa hangganan at pangunahing pagkakakilanlan ng isang bansa upang makalikha ng higit na mataas na pagkakakilanlan batay sa pagkakahawig ng mga kasaping pangkat. Ito ay nagbibigay diin sa pag-iisa ng isang geographical na rehiyon, pangkat linguistiko, lahi o rehiyon. Ang ilang halimbawa nito ay ang Pan-Slav movement at Pan-Islam o Pan-Islamic movement na nananawagan sa pagkakaisa ng mga Muslim sa daigdig. Nasyonalismong ideolohikal. Ito ang paniniwala na kailangan ng isang bansa na pamahalaan ang sarili nang hindi pinanghihimasukan ng ibang bansa. Nasyonalismong kultural. Mga kilusang nagbibigay diin o halaga sa pagpapanatili at pagsusulong ng kakaibang kultura, tradisyon, wika at pamana ng isang bansa. Karaniwang binibigyang proteksyon nito ang kultura at pamana ng bansa sa halip na lahi, etnisidad o pagkabansa. Nasyonalismong etniko. Ang nasyon at nasyonalidad ay nakabatay sa etnisidad na nagbibigay diin sa kaisipang ethnocentrism, na may kinalaman sa mga usaping politikal na may kaugnayan sa pambansang paninindigan tungkol sa isang pangkat etniko. Ang ethnocentrism ay tumutukoy sa paniniwala na nakatataas o nakahihigit ang kalagayan ng isang lahi kaysa iba pa. Sa ideyang ito, hindi malayong husgahan ng isang pangkat etniko ang iba pang pangkat na maaaring isama sa isang katutubong pangkat. Maaaring maging suliraning pampolitikal o panlipunan ito. Nasyonalismong diaspora. Higit na kilala sa tawag na nasyonalismong long distance. Ito ay tumutukoy sa damdaming nasyonalismo ng mga diaspora, tulad ng mga Irish na nasa Estados Unidos, mga Jew na naninirahan sa maraming bahagi ng daigdig matapos mapaalis sa Jerusalem, mga Lebanese sa Estados Unidos at Africa, at pati na mga Armenian na naninirahan sa Europe. Ano-ano ang mga uri ng nasyonalismo? Sibiko, pan-nationalism, ideolohikal, kultural, etniko at diaspora. Spike. Pagkakaiba ng damdaming patriotismo o makabayan at nasyonalismo. Ang salitang patriotismo ay nagmula sa salitang Griego na patrios, na ang kahulugan ay of one's father. Ibig sabihin, ang patriotismo ay pagmamahal at katapatan ng isang individual sa bansang pinagmulan kasama ang pangkat ng mga taong naninirahan dito.
Ang nasyonalismo ay paniniwala na ang bansa ng isang individual ay nakahihigit sa ibang bansa. Naniniwala na ang interes ng sariling bansa ay higit na mahalaga kaysa interes ng ibang bansa. Kung kaya't ang mga pamahalaang nasyonalista ay atubiling makiisa sa pandaigdigang pagtutulungan dahil para sa kanila, ang anumang usaping may kinalaman sa geopolitics ay hindi kinakailangang pag-usapan pa. Ibig sabihin, kailangang angkinin ng isang bansa ang tinataya o inaakalang pag-aari ng kanyang bansa nang hindi na pinag-iisipan pa ang interes ng ibang bansa. Samantalang ang patriotismo ay pagmamahal sa bansa at kultura. Naniniwala ang mga makabayan o patriots na maaaring mahalin ang sariling bansa nang hindi pinag-iisipang nakahihigit ito sa ibang bansa. Higit sa lahat, ang pagiging makabayan ay karaniwang nakapokus sa positibong aspekto ng bansa nang hindi binabaliwala ang ibang bansa. Ang mga makabayan ay karaniwang nakikiisa sa pandaigdigang pagtutulungan, bunsod ng paniniwalang ang pagtutulungan, kasunduang pangkalakalan at pandaigdigang pagpapalaganap ng mga ideya ay may malaking kapakinabangan para sa lahat. Alin sa palagay mo ang nakahihigit o may mas malalim na pagmamalasakit sa bansa? Ang makabayan o ang nasyonalista? Bakit? Patunayan. Konsepto ng kasarinlan. Ang kasarinlan ay tumutugon sa kondisyon ng isang estado, bansa o nasyon na pinamamahalaan ang sarili at malaya mula sa anumang impluwensya o panghihimasok ng ibang bansa. Ibig sabihin, ang kasarinlan ay tumutugon sa kalayaan mula sa pagkontrol, pag-impluwensya at pagsuporta ng ibang bansa. Mahalaga sa pagtatamo ng kasarinlan ang sumusunod na aspekto. Kalayaang politikal. Ito ang pangunahing elemento ng pagkabansa sa modernong sistema ng pandaigdigang batas. Isa sa tradisyonal na kailangan sa pagkabansa ay ang kakayahan ng isang nasyon na pamahalaan ang sarili. Ito rin ay kasarinlan sa panloob at panlabas na usapin. Ito ay tumutugon sa pinakamahalagang katangian ng demokratikong lipunan. Pansariling pagpapasya. Ito ay tumutukoy sa prinsipyong ang lahat ng nasyon o tao ay may karapatang pumili ng kanilang kalagayang pampolitikal, uring pamahalaan at kahihinatnan nang hindi pinanghihimasukan ninuman. Karapatan ng lahat ng mga teritoryong kolonyal na maging malaya at mapagtibay ang anumang uri ng estadong malayang pinili ng mga ito. Kalayaang ekonomiya. Ito ay tumutugon sa kakayahan ng isang nasyon na mapanatili at mapaunlad ang sariling ekonomiya nang hindi gaanong umaasa sa tulong panlabas upang makaiwas na mapangibabawan ng ibang nasyon. Ito ay maaaring matamo sa pamamagitan ng industrialisasyon, pakikipagkalakalan at mga alituntuning pang-ekonomiya na makatutulong sa pagsasarili. Kalayaang pangkultural. Ito ay tumutukoy sa kakanyahang mapanatili at mapaunlad ang pagkakakilanlan, tradisyon at pagpapahalaga ng isang nasyon, bagamat ito ay bukas sa pakikipag-interaksyon sa ibang kultura. Ang pagkakakilanlan ng isang pangkat ng tao ay mahalagang instrumentong gamit sa pagtanggi sa prosesong asimilasyon. Ang asimilasyon ay proseso ng pagtanggap sa kultura ng iba. Deklarasyon ng kasarinlan. Ito ay formal na dokumento na naghahayag sa dahilan ng isang pangkat ng tao o nasyon sa paghahangad ng kalayaan. Mahalaga sa pagtatamo ng kasarinlan ang sumusunod na aspekto. Kalayaang politikal,
pansariling pagpapasya, kalayaang pang-ekonomiya, kalayaang pangkultural, at deklarasyon ng kasarinlan. Word hunt. Ito ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao na may iisang kasaysayan, relihiyon, o iba pang kombinasyon na bumubuo sa isang pangkat. Nasyon. Tinatawag ding estado. Tumutukoy sa isang lugar na may sariling pamahalaan. Bansa. Ang bansang estado ay isang malayang bansa na binubuo ng mga tao mula sa isang partikular na pambansang pangkat. Ito ang pinagmulan ng katagang pagkabansa. Ito ay tumutugon sa kalagayang estado bilang isang nahihiwalay at malayang bansa. Pagkabansa. Ito ay kondisyon ng isang bansa, nasyon o estado kung saan ang mga naninirahan o bahagi nito ay nagsasarili ng pamamahala at karaniwang may kapangyarihan sa isang teritoryo. Kalayaan. Kumpletuhin natin. Itinuturing na pinakapayak na kahulugan ng nasyonalismo ang pagmamahal o pag-ibig sa bayan. Kasarinlan naman ang isa sa mga puwersang nagpapaigting sa nasyonalismo. Madalas itong nagagamit kapalit ng salitang kalayaan dahil pareho nitong tinutukoy ang pagkawala ng isang bansa mula sa pananakop. Binibigyang diin ng kasarinlan ang kakayahang itaguyod ang sarili bilang isang tao o isang lipunan o bansa. Kasunod ng pagtatamo ng kasarinlan ay ang pagsulong tungo sa pagkabansa. Tumutukoy naman ang pagkabansa sa katayuan o kalagayan ng isang lugar na nakitaan ng apat na elemento nito: tao o mamamayan, teritoryo, pamahalaan, at kalayaan o soberanya. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin sa sumusunod ang tumutugon sa matibay na pakiramdam ng katapatan at debosyon sa sariling bansa? Nasyonalismo. Alin sa sumusunod ang tumutugon sa kondisyon ng isang estado, bansa o nasyon na pinamamahalaan ang sarili at malaya sa anumang impluwensya o panghihimasok mula sa labas ng bansa? Kasarinlan. Alin sa sumusunod ang tumutugon sa kalagayan ng estado bilang isang nakahiwalay at malayang bansa? Pagkabansa. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa paniniwala na nakatataas o nakahihigit ang kalagayan ng isang lahi kaysa iba pa? Ethnocentrism. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa pagmamahal at katapatan ng isang individual sa bansang pinagmulan nang hindi pinag-iisipang nakahihigit ito sa ibang bansa? Patriotismo. Simbolo, iguhit mo. Gumuhit ng isang simbolo na nais mong gawin upang maipakita ang pagmamahal sa bayan. Ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili.